budol yung kaso-kaso na yan, ha? Kung bakit budol yan. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero panoorin muna natin yung news para malaman natin kung ano ba talaga nangyayari. Totoo ba? Na kinasuhan na si pangalan nito, si Romualdez? Totoo ba yan? O ano na naman yan? Pambubudol na naman ni Marcos yan. Tingnan nga natin. Posibleng makasuhan ng gross. Ang inang yan. Simula pa lang budol na eh. Posible. Anak kayo ng wewe, oo. Posible lang talaga. Ha? Hindi pa sabihin, hindi pa kinasuhan. Posible lang. Taka, budol na naman ito mga kababayan. Excusable negligence si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Nako pa! Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, may pananagutan si Romualdez sa pagkakatalaga ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang Appropriations Committee Chairman na may kinalaman sa maanuwalyang mga proyekto. Git ni Rimulya, kahit pinili sa plenaryo si Co, alam ng lahat na ito'y choice ng Speaker. Kaya naman posibleng isama si Romualdez sa mga kakasuhan ng gross negligence. Posible. Iba yung kinasuhan at saka sa posibleng kakasuhan. Putang ina, lokohan na naman tayo. Alam yung nakakainis? Ito seryoso ito. Alam mo yung nakakainis? Yung kunwari nagloloko na yung mga jowa ninyo, nagloloko na yung mga asawa ninyo. Tapos, mas lalo pang lolokohin ka, sasabihin kesyo, wala naman yun, nag-date lang naman kami nung best friend mo, nag-date nung best friend mo, para pag-usapan ka. Alam mo yun, yung bambagang huli mo na may ginagawang hindi maganda, merong bet ka, tapos yung best friend mo pa, tapos ang palusot pa, hindi, lumabas lang naman kami niyan para pag-usapan ka. Kasi we're preparing a birthday party, ganun. Yun yung nakakabuisit di ba? Yung harap-harapang ginagago, preparing birthday party, nakapatong ka. Parang ginaganyan tayo nito ni Remulye. Para bagang sinasabi, hindi, pwede, posible makasuhan, posible. Para bagang para bagang sinasabi, para lang kasi, siyempre, everyone demands na makasuhan si Romualdez, di ba? Lahat tayo, marami, anumang kulay mo, gusto makasuhan si Romualdez. Pero gayon pa man, para lang masabing may ginagawa ang presidente, kasi under ni Marcos itong itong ICI, di ba? So kinasuhan ng ICI dito sa ombudsman just to, just to satisfy yung ating ninanais na makasuhan si Romualdez. Sasabihin na, oo, posible yan. Posible makasuhan yan. At ang malala, yung details nung ikakaso sa kanya. Kaya sabi ko, pambihira itong si Rimulya talaga. Kakaiba itong magbasa ng batas. You can bend the law talaga. Sina Co at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wala pa namang tugon ang kampo. Uy, may kwento ako dyan kay Bonoan. May nalaman ako. Gusto nyo sabihin ko? Eto, mga... Kayo na. Hindi ko na mabanggitin, pero binabati ko po yung nagkwento sa akin. Hindi ko na kayo papangalanan. Baka sabihin... May nagkwento sa atin na talagang malapit. Ninong. Yan, Ninong nila yan. Yan, gano'n. At talaga, ayoko magsalita. Ayoko magsalita kasi delegates. Kasi ito daw si Bonoan. Babait daw to. Palabigay daw ito. Noon pa doon. At yung matindi daw, hindi, ito na lang. I-lifestyle check nyo. Huwag kayong maniwala na yung bahay niya pa rin dati. Kaya sabi ko sa inyo, alam ko kung saan yung bahay niya. May nagkwento sa akin. May nagkwento sa akin. Talaga itong nagkwento sa akin na to, kilalang kilala ito, dikit, ganun yun. I-lifestyle check nyo na lang. Yun lang sa akin. I-lifestyle check nyo na lang to si Bonoan. Ni Romualdez. Mga kapatid,
So ayan na nga daw, posible daw kasuhan. Ang tanong, ano ba yung kaso na yan, di ba? Ano ba yung ikakaso na sinasabi na yan? Kasi, alam mo na, eto, sandali, Ito, ipapakita lang natin. Ito, ayan, chotomate. Ayan, wait lang. Oh. Ito. Itong si ombudsman, nakman tutya. Talagang feel na feel niya yung pagiging ombudsman niya. Ayan, ito. Pakinggan nyo ito. Dito kayo matatawa do sa kaso. Hindi, ito, sabi ko nga, abogado ba ito? Tingnan ninyo. The discussion earlier with former Secretary Singson and Justice Reyes. And it's some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations, is really to charge them with gross inexcusable negligence. The same case that will be filing against probably... Gross negligence, parang ganon. Unexcusable negligence. Yung sinasabi, yun yung ikakaso kay Bonoan. Okay? Kasi para bagang nangyari ang lahat ng katiwalian sa ilalim ni Bonoan. Which is directly, tama nga naman. Boss nga naman niya. Ibig sabihin, boss nung mga nahuling korap sa DPWH, si Bonoan. Okay? So, nung panahon na nagkaroon ng mga ghost project, flood control project, ay sa panahon daw, di umano, ni Bonoan, at because of that, may negligence kasi ikaw ang boss. Sekretary ka, USEC yung mga yan. May direct. Tama naman siya dyan. Okay yan. Di ba? Pero tingnan ninyo yung pagbali dito sa part nung kay Romualdez. Understudy now, the Speaker of the House, former Speaker of the House, Martin Romualdez. Sir, can you elaborate yung kay Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na evidence? Hindi kasi when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker. Ganun nyo to If fingers do not point directly to the speaker, ibig sabihin, parang sinasabi niyang wala namang direktang pananagutan si Romualdez. Ito yung maaring ikaso sa kanya. Eto, pakinggan ninyo. As the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor. Ayan mismo. Sinasabi niya, he is responsible with Zaldico. So para bang sinasabi nila, pag nag-guilty si Zaldico, responsible si Romualdez. Pero merong problema Yun niya mismong sinabi niya. Ano yun? That Zaldico was elected. Although it was the choice of Romualdez bilang speaker, pero remember, kahit ba choice niya yan, sa batas, hindi ganun. Sa batas, binoboto yan ng House. So, walang direct na appointment kasi by law, the chairman of that appropriation or that committee is voted. So walang direktang sa batas na may pananagutan si Romualdez. Although in the eyes of the people, and we all know by theory na talaga naman ina-appoint o sinasabi ko anong desisyon ng speaker, yun na masusunod. Kaya lang, hindi naman po kasi ganon ang batas. So therefore, para bagang sinasabi, in theory, may pananagutan si Romualdez, but hindi yun ang hinahanap natin yung theory. Ang problema, hinahanap natin, mananagot ba siya sa batas? Walang ganun Kasi nga, the law says, binoto siya Binoto siya ng House.
So, yun lang ang sinasabing kasalanan ni Romualdez. Nagigets ninyo? So, para bagang sinasabi nito ni Remulla na yun lang ang kasalanan ni Romualdez. So, sa madaling salita, technically, lulusot si Romualdez. Technically, no law na magkukonvict kay Romualdez. Kasi hindi naman pwedeng sabihin sa korte, theoretically, si Romualdez ang namili. Siyempre, i-argue ngayon ng lawyer ni Romualdez. No, walang theory. Ano ang fact? Ang facts ay ang chairman ay binoboto ng House. So lusot siya dyan. Sa ganyang klaseng accusation o sa ganyang klaseng kaso na iaano nito ni Remulla, ay lulusot si Romualdez dyan. So moro-moro, yung kaso na yan. Everybody knows that it was the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory. Ayan, siya na mismo nagsasabi, alam naman natin na theory lang yan. So ibig sabihin, hindi pa pwedeng kasing ganun. Sa korte, hindi pa pwedeng theory mo lang. How can you, sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan sa korte na it's not what you know, it's what you can prove. Napaka-importante ho nun, mga kababayan, sa batas, sa korte. So feeling ko lang ito ang aking opinion, kakasuhan si Romualdez. Pero yung kaso, mahina. Kasi hindi pwedeng mag-apply sa kanya yung sinasabi nitong gross negligence na katulad nung kay Bonoan. Kasi kay Bonoan, directly, may say siya sa USEC, may say siya sa ASEC. Kasi siya yung secretary, direkta. Hindi yung pinagbobotohan nung buong departamento niya. Hindi, siya mismo namimili. So kung may gawing kasalanan yon maaari na merong gross negligence. Pero dito, ika-counter-argue lang nung abogado ni Romualdez, sandali, walang ganyan. Hindi in-appoint ni Romualdez yan. Yan ay pinagbotohan ng House. So walang direktang pananagutan si Romualdez. Tapos ang kaso. Lusot na naman si Romualdez dyan. But, syempre, palalabasin yan. Lalong-lalo na yung si Aling Claire, palalabasin yan. Kinasuhan yung pinsan Hindi pinrotektahan ni Marcos. But in reality, yung kaso na yan, sasablay. Kasi may mga ganyang may mga ganyang strategy na mga lawyers. Di ba? Magpapakaso ng mahina, babaliin ng konti yung ebidensya para ma-dismiss. Ngayon, hindi mo na uli pwedeng ikaso with the same case. Yeah? Hindi na pwedeng ulitin yun. Pero in reality, binali mo lang. Sa bagay, sabi nga ni Remulla, you can bend the law and not break it. Bending the law and not breaking it? Yes. Sasabihin mo, may pananagutan si Romualdez dahil siya namimili. Choice niya yan. Pero in reality, hindi niya choice. Kasi may botohang naganap. But we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. We have to go there. We have to go we have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan Leadership principle yan The buck stops with you. Sir, meron ba tayo mga ipapatawag na mga tao? Leadership principle. Okay. Pero hindi mo mapapakulong siya dyan. Kaya nga, etong hindi ko maintindihan Para bagang sinasabi ni Remulla na walang direktang kasalanan si Romualdez. The only sin of Romualdez is pinili niya si Zaldico bilang chairman ng appropriation. Choice niya.
Pero sa batas, walang ganun. Halimbawa ako, gusto ko lang ito. Gusto ko siya ang maging susunod na presidente. O kare, ikaw, presidente ka. O, choice ko tong vice president ko. Halimbawa lang, tapos nagloko yung vice president mo. Pwede bang ako sa sayo yun? Kahit ba choice mo lang yun, nagkaroon ng botohan? Tama, mali. So parang ganun lang ang sinasabi ngayon ni Remulla. Na parang, hindi, wala naman siyang direktang but may pananagutan siya. In the eyes of the people, may pananagutan siya. Ito yung simpleng hirit na, hindi, para lang maakusa. Hindi, para lang para lang siya masabing may ginawa kami kinasuhan namin kaya lang wala na kami magagawa kasi korte na magsasabi kung may kasalanan yan. Pero ano yung kinaso ninyo? Palpak yung kakaso ninyo. Kung kakasuhan nyo nga may question pa nga na kakasuhan ninyo kung kakasuhan nyo ba talaga, kung tutuluyan nyo. May question pa nga doon. Wala pa yung mismong kaso na ang ikakaso nyo lang ay parang kasi ginusto ni Romualdez na maging chair yan. Anong klaseng kaso yun? Sa investigation naman po, yun nga po, Speaker Romualdez, VP Zaldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to go back to, Ayun na naman si Gutesa. testify. But we don't know yet. We're looking at all the narrations as a whole. As a whole. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used in putting up the theory of gross inexcusable negligence. Kasi nga, you're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely. Nobody can be completely blameless for that. Sir, Senator Chis Escudero, paano na po yung investigation sa kanya? Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it. Tignan ninyo ang laki ng pinagkaiba. Hindi, dito, pansin mo na kagad Nung tinanong na, yung tungkol kay Chis Escudero, meron na siyang money trail, hindi na gross negligence o hindi na may pananagutan siya kasi siyang Senate President at that time. At because of that, nagkaroon ng insertion during his term. Diba? Hindi na. May money trail na, may mga ebidensya na, may mga na. Pero kay Romualdez, hindi. Lang siya, meron lang siyang kasi siya yung head ng house. Kita niyo yung difference? Ang mukhang mababaw yung ikakaso kay Romualdez, tapos kay Chis, ayun na, yung mga kaso-kaso nila. Napaka-obvious. Sabi ko, tangina, kung hindi mo talaga hihimayin yung nangyayari, maloloko ka talaga Yung alam mo yun, madideceive ka. Sandali, niloloko tayo nito lupit mo talaga, Remulla. With other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Sir, sundot na rin natin. Billiards naman po kasi the original... Ayan. So, ayan po yung issue patungkol kay Romualdez, kung talaga bang sila ay makakasuhan o moro-morong kaso lang yan. Wala natin. Pakiintin na natin ng mga darating pang araw. Basta tayo mapagmatsyag, huwag tayong pinagbobula. Hindi kasi alam mo, pambira, oo. Kung siguro yung mga tatanga-tanga ninyong vlogger, maloloko ninyo, huwag kaming banateros. Yung mga followers natin dito, matatalino yan Hindi mo maloloko yan. Marami dito, matatalino talaga Mga iba pa nga dito, mga bumabati sa atin.
uy, followers mo ako ha. Tapos pag tinanong mo kung anong profesyon nila, doktor sila, abogado. Meron pa mga opisyal ng PNP na magugulat ka talaga eh. Hindi ako, nagugulat ako pagka ganun. Sabi ko, pambira, minasabi kaya ako hindi maganda. Alam mo yun? Tahimik lang sila eh. Ha? Tahimik lang sila pero nandito sila nakikinig yung mga kababayan natin dyan. At marami nagme-message sa atin dito eh.